Hindi dapat ako kailangan ng binubuo kong negosyo. Andito ka sa kwento ni Long at samahan niyo akong matuto sa mundo ng pagnenegosyo. Habang nagsuscroll ako sa phone, nakita ko tong picture na to at ito yung pinakaunang kliyente namin sa Events Rental Hub. Nag-book sila sa amin noong October 2023. 50 pa lang yung chairs namin noon at 6 pa lang yung tables. Nagrenta lang rin kami ng sasakyan sa kapitbahay para ma-deliver yung mga gamit sa location ng event. Tapos nakuha namin yung client kaka-post kung saan-saan sa Facebook para mapansin ng kung sino-sino. Yun din yung paraan namin para magpakilala. Kami rin yung sumasagot mismo kapag kami interesadong mag-rent. At kami din yung nagsiset up sa mismong event. Kumbaga all around talaga nung nagsisimula. Halos magdadalawang taon na din pala kami nagnenegosyo. At natuwa lang ako nung nakumpara ko to sa kliyenteng nakuha namin nung nakaraan lang. Meron kasi kaming client na nag-book ng rush para sa event nila. Bali, kailangan nila ng 700 chairs, 40 tables, tas lahat yun may covers. Nagdagdag pa sila ng 11 na industrial fans. Kami pa din naman yung sumasagot sa mga inquiries. Kami pa rin yung kumakausap sa kliyente. Kami din yung nagpo-post at nagpaplano sa mga booking tuwing sabay-sabay. Pero medyo bawas na yung trabaho dahil hindi na gaano problema yung sasakyan. Dahil meron na kaming nabili para sa negosyo. Mas madami na rin yung kaya naming i-accommodate dahil non-stop kami nagdadagdag ng tables and chairs. May mga tao na nga tumutulong sa amin para mag-set up sa event. Ngayon, problemado na kami kung paano namin pagkakasyahin yung gamit sa bahay. At nag-iisip na kami ng iba't ibang paraan kung paano mag-expand. So natuloy yung event tas nakikita ko yung updates ng team sa group chat namin. At ang pinakamalupit, natapos ng maayos yung event na to na nagsiselebrate ako ng birthday sa ibang lugar. Bilang isa sa may-ari ng Events Rental Hub, kailangan namin tanggapin na hindi lahat ng bagay kailangan kami yung gagawa. Bumuo kami ng negosyo na ang goal namin ay magkaroon ng freedom. At ang kailangan namin praktisin na hayaan na yung ibang tao yung gumawa ng ibang trabaho para sa amin. Dahil isa yon sa mga pinaka-importanting step para mas lumago yung negosyo namin. Wala, yun lang naman yung natutunan ko na may mga bagay na mas importanteng pagbigyan ng oras at atensyon para sa ikalalago rin naman ng negosyo. Kagaya ng pagpaplano sa expansion, paghahanap ng mas malaking kliyente, pag-market ng negosyo para mas makilala ng maraming tao. Kaya tingin ko na dapat lang na ang goal namin ay tumakbo yung negosyo kahit na wala kami at hindi sa amin nakadepende.